Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber, no. Mga ilang ano na lang, mga friend. Ilang tulog na lang, eleksyon na. Sana nga matapos na itong gulo-gulo na to. No? Malaman na kung magtatagumpay ang mga mandarambong o ano, whatsoever. Ha? Alam niyo politika, mga friend. No? Pag hindi mo kinaya, talagang anong palagay nyo rito kay Sara Duterte? Ha? One day ago ito at may 13,000 views. Rappler ho ito eh. Sara Duterte lashes out at Joel Chua right in his own district. Maintindihan kung matapang to o may sira na talaga sa tuktok to. Pakinggan natin siya, ha? Yung congressman niyo, si Joel Chua ba yun? Binastos na siya. Marcos na sinisigaw. Marcos, Marcos, Marcos. Ang liwanag. Ha? Hindi ko pumunta sa Tondo yata to, distrito ni Joel Chua. Oo. Matapang ba to? May tililing. Pakinggan nyo, ha? Ewan ko anong ang tao na to, no? Sabi ng isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa... Sabi raw nung kaibigan niya, na kaibigan din daw ni Joel Chua, pare, ba't mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. Ito yung sagot ni Joel Chua daw. Ayon sa kwento nito. Doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara. At hindi niya... Maliwanag, ha? Sabi raw ni Joel Chua, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara. Ganon kami. Kung minsan pag nag-uusap kami ng mga kaibigan ko, o nyari, pre, kilala ba siya? Putang ina, di ko kilala yan, pre. Ganon lang sagot ko eh. Kilala mo ba yung nagsaksakan to sa sa may bandang lugar na gano'n? Pare, hindi ko kilala yun. Puta na, wala pa kailam dyan. Ang dating sa kanya, talagang meron na sayad to eh. Na siya ang minura ni Joel Chua. Hindi naman malayo. Tignan mo sa salita niya, ha? Hindi niya ako kilala. Kung ano bang pakialam ko sa kanya. Utang inyara rin. Tignan mo, tanga. Sabi ni Joel Chua doon sa kumpare niya. Sabi, di ba? Pare, ba't mo naman naano si BP Sara? Wala naman siyang ginawang masama sa'yo. Sabi raw. Yun ang kwento niya, ha? Ang sagot daw ni Joel Chua. Putang na, pare. Hindi ko naman niya kilala eh. Hindi niya rin ako kilala. Hindi naman sinabi ni Joel Chua, putangin na nga Sara na yan. Hindi naman sinabing gano'n, di ba? Ang sagot daw ni Joel Chua, putangin na pare, hindi ko naman kilala yan eh. Hindi rin niya ako kilala. Hindi naman siya minumura. Talagang tanga rin to. Talagang may sira na, no? Putangin na mo rin, Joel Chua. Sabi ng tanga, puta. Ano to, no? Pakinggan na pa natin. Ito ako ngayon. Sa distrito niya. Siguro may mga kasama ito na taga-sigaw niya. Doon. Nagsisigaw lang ng Duterte. Bayad ka na. Yung lang sisigaw mo, Duterte, Duterte. O, di ba? Yan lang ang trabaho nyo. Duterte, Duterte. Matagal naman na ho yan eh. Duterte, Duterte. Yung panahon pa na nila, BBM yan. O, tuloy mo. Magpapakilala ako sa inyong lahat. Doon. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami
Kaya niya raw makipag-away sa kanal. Itong mga taga-Tondo na to, pinatulan nyo sana ah. Tapang niyo dyan eh. O, tayong dalawa, dito tayo sa kanal. Ganun sana. May pride pa kayo. At least etong si Sara na kalaban nyo sa kanal. Para makita ko ano nga dinadaldal nito. Parang yung tatay lang din niya, no? Daldal lang ng daldal. Kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Puta mga boss, kami mga taga Mindanao, sanay kami sa hirap, walang mawawala sa akin. Kung dalhin ko ang away nito dito sa kanal, sa distrito ninyo. Puta, hindi naman siya inaaway ni Joel Chua eh. Nagtatrabaho yung Joel Chua, di ba? Tinatanong lang siya kung saan niya dinala yung pera, paano niya nilustay lahat, yung mga... Inaway ba siya? Nagsisilbi yung Joel Chua sa mga mamayang Pilipino. Naghahanap siya nung paano nalustay yung pera ng bayan. Tapos ito ang daldal nito. Sa totoo lang mga friend, no? Yan ho ang epekto ng politika sa mga hindi kayang tanggapin yung kanilang pagkatalo. Nasisiraan ho sila ng ulo. Come to the point nga. Kagaya nito. Klase nito. Iba na pinagsasabi nito eh. Baka may tama na rin to eh. Malamang malaki na ho tama na ito. Hindi na ho tapang to. Sira na ho ng ulo to. Mga pre. Wala na ho to. Pero ang nakakatakot dyan, wag naman sana. No? Kung saan ho ito daldal ng daldal. Tapang at tao siya. Wag naman sana paintulot ng Panginoon na may bumira dito. Oo. Yung bang mga politiko na sinasamantala yung pag-aaway ng dalawang para maglalong masira yung tapos madudurog na yung dalawang politiko. Kasi pag ito nangyari ito, sino pagbibintangan mo? Siyempre, isisigaw nito, Bongbong. Administrasyon. Dahil dati sinisigaw naman niya di ba? Kumausap na ako. Pag ako napatay, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Sara, patayin mo si Lisa, at saka si Martin Romualdez. No joke, no joke. Meron na akong kinausap. Kaya hindi mo alam to mga friend eh. Marami hong politiko talaga, totoo. Yung buhay ho nila, nakataya. Kailan lang, meron pinatay. Ewan ko sa bandang lugar naman to, majority candidate, pinatay. Oo. Napalitaan niyo po ba yun? Ito lang. Oo. Kaya, kagaya to, hindi pa nakatiim daw ng talo itong mga Duterte na to. Puro panalo to, lalo sa Davao. Kanila nga yung Davao eh. Sa Davao siguro, baka maski yung aso nila patakboy, mananalo eh. Eto na naman sila. Friend. Ewan ko. No? Lalo sa sitwasyon nila ngayon, mga friend. Tatay niya nakakulong, mukhang wala ng pag-asa. Sa totoo lang. Antitibay ho pala ng mga hukom na lilitis dito, yung 3 babae. Hindi ho pala basta-basta. At yun nga po, sila, sa human rights sila talaga, na eksperto. Pakinggan ho natin to Baka hindi na makakatulog to sila Sara Duterte na to eh. Ito. Along legal proceedings that I say to you, I will continue to serve the country at Paano I will continue to serve the country? Ano bang ginagawa mo? Ginugulo mo yung bansa. Saka dadaldal mo. Kayong mga Duterte. Ginugulo niyo yung bansa eh. Kung nananahimik ka na, di wala ka sana dyan. Di ba mga friend? Tingnan mo, I will continue to serve the country. Putang na, walang ganitong klaseng pangulo. Lahat ng mga pangulo, pagbaba, tahimik na.
Bukod tangi ito. Oh, yung inabot mo. So be it. Oh. Ganun na. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Bong, halika bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato yan. Huwag mo hawakan yung nanay ko! Ano naman ang sa kabila? Gawat ko lang. Inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-11 ng Marso dahil sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga. Ang warrant of arrest na inilabas ng tribunal na nakabase sa The Hague ay nilagdaan ng 3 babaeng hukom na bumubuo sa ICC Pre-Trial Chamber 1. I will now introduce the chamber. By my side, we have the Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu, the Vice President of the Court, and Judge Maria del Socorres Flores Liera. I am the presiding judge of the Pre-Trial Chamber 1 of the Court, and my name is Julia Antuanella Motok. Kilalanin natin sila. Si Judge Rain Alapini Gansu ay isang hukom mula Benin, West Africa na naglilingkod sa ICC mula 2018. Bago siya sumali sa ICC, naglingkod siya ng 12 taon sa African Commission on Human and People's Rights o ACHPR bilang tagapangulo mula 2009 hanggang 2012 at Special Rapporteur sa Human Rights ng mga tagapagtanggol sa Africa mula 2005 hanggang 2009 at muli mula 2012 hanggang 2017. Siya ay naging Tangina, ang bibigat ho pala nitong 3 na to. Mukhang hindi kayang daanin sa impluensya to. Hindi kaya dito. Kayang-kaya ni Duterte. Ang batas dito, Pilipinas. Wala nga makapagsampa sa kanya ng kaso. Pag may nagsampa, dismiss agad eh. Di ba? Franz Castro, tuloy. bahagi rin ng ilang United Nations Commissions of Inquiry tungkol sa paglabag ng karapatang pantao at nagsilbing pinuno ng Joint Working Group Special Procedures sa pagitan ng UN at African Commission on Human and People's Rights. Noong 2011, itinalaga siya bilang hukom sa Permanent Court of Arbitration. Si Judge Maria Socorro Flores Liera Ito, isa ay pa. isang hukom mula Mexico na naglilingkod sa ICC mula 2021. Bago ang kanyang pagkakatalaga, nagkaroon siya ng mahabang karera sa Foreign Service ng Mexico, kabilang na ang pagiging Permanent Representative ng Mexico sa UN sa Geneva mula 2017 hanggang 2021. Naging Vice President din siya ng Human Rights Council noong 2020. Bilang bahagi ng delegasyon ng Mexico, mahalaga ang kanyang papel sa pagbuo ng International Criminal Court mula 1995 kasama ang negosasyon ng Rome Statute. Si Judge Julia Antuanella Motok ay mula Romania. Siya ang presiding judge ng Pre-Trial Chamber. Nagsilbi siya bilang hukom sa European Court of Human Rights o ECHR mula 2013 hanggang 2023 at sa Constitutional Court of Romania mula 2010 hanggang 2013. Bilang hukom sa ECHR, humawak siya ng mga kasong may kinalaman sa katiwalian, karahasan laban sa mga kababaihan, genocide, crimes against humanity at war crimes. Kasama rin siya sa pagbuo ng UN report sa free, prior, and informed consent ng mga katutubo at UN guidelines on extreme poverty. Sa ICC, si Motok ay tinalaga bilang bagong miyembro ng Pre-Trial Chamber 1 noong Marso 2024 bilang presiding judge. Ang proseso sa Puta, yan ang mga friend. Paano lulusot yung argumento ni Kupalman? Ni Kupman. Yung dadaanan, 3 babae na napakatitibay pa. Hindi basta-basta. Yung argumento ni Kupalman, ano lang. Wala ikang jurisdiction ng ICC. Ganun-ganun lang niya. Dapat balik sa Pilipinas at kung ano pagsasabi. Di ba? Panis na yung ano mo, Kupalman. Kupman, panis yung argumento mo. Hindi lulusot ito dito sa 3 to. Baka sa isa pa lang, hindi ka nalulusot. 3 pa ito, dadaanan ng argumento mo na walang kakwenta-kwenta. Oh. Di ba? Tuloy natin, mga friend.
Sa International Criminal Court ay may iba't ibang hakbang o stages na may partikular na mga layunin at posibleng mga takdang panahon, depende sa bigat at komplikasyon ng kaso. Ang pre-trial stage ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng prosesong ito bago umusad ang kaso sa aktwal na paglilitis o trial stage. Nagsimula ang proseso sa initial appearance hearing noong March 14, 2025. Bahagi ito ng pre-trial stage kung saan kinumpirma ang pagkakakilanlan ni former President Rodrigo Duterte, ipinaalam sa kanya ang mga paratang at ipinaliwanag ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Could you provide us with your full names, please? Rodrigo. Yes, gago. Dapat, pre-trial na pala yan. Dapat yan, hindi ka nakikooperate eh. Dahil dapat sinasabi mo dyan, hindi ako, I will not cooperate. Send me back to the Philippines. I was kidnapped. Ganon. Tuloy mo. Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Mahalaga ang hakbang na ito dahil itinatakda dito ang mga susunod na hakbang sa proseso. Itinakda ang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025. Patay kang bata ka. Dapat doon pa lang, mahalaga pala yan dahil pre-trial ano pala yan. O, todas ka na, nagpailalim ka na, wala na, di ba? Maliban na kung yun, maglaan ka, yung tuloy mo na yung pagiging tililing mo, baka pwede pa, insane. 25, kung saan aalamin kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa trial stage. Habang nasa Puta, sapat ebidensya, putas, ang daming ebidensya, ang pinakamatibay na ebidensya, yung bunganga niya. Wala na to talaga mga friend. Oo. Sayang. Sayang, babayad mo sa abogado, pamigay mo lang sa mahihirap, bro. Sa pre-trial stage, maaaring ipagpatuloy ng prosecutor ang kanilang investigasyon kung kinakailangan pa ng karagdagang ebidensya upang palakasin ang kaso. Kapag natapos na ang investigasyon, naghahain ang prosecutor ng tinatawag na Document Containing the Charges o DCC na naglalaman ng mga ebidensya laban sa akusado. Pagdating ng itinakdang petsa ng confirmation of charges hearing sa September 23, 2025, tatalakayin ng mga partido ng prosecutor at defense ang kanilang mga argumento. Ang layunin ng pagdinig na ito ay upang suriin kung may sapat na ebidensyang sumusuporta sa mga paratang. Patay na. Pagkatapos ng pagdinig, ang pre-trial chamber ay magpapasya kung i-approve ng buo ang mga paratang at itutuloy ang kaso sa trial stage. Ibabasura ang ilan o lahat ng paratang. Hihiling ng karagdagang ebidensya bago gumawa ng desisyon. Kung ang mga paratang ay kinumpirma, ang kaso ay uusad sa susunod na malaking yugto na tinatawag na trial stage. Sa yugtong ito, formal na susuriin ang mga ebidensya at testimonya upang malaman kung nagkasala ang akusado. Ang haba ng trial stage ay Ang mabigat nga yung testimonya na itong mismong akusado na inaamin niya. Na, ang kasalanan ko lang naman EGK sabi niya Tatay itong bata na to. nakadepende sa bigat at komplikasyon ng kaso. Oh. Kung ang kaso ay umabot sa appeal stage, dito nire-review ang mga desisyon ng trial chamber kung may apila ang alinmang partido. Tulad ng ibang yugto, ang haba ng proseso ay nakabatay sa mga isyong tinatalakay at sa bigat ng mga apela. Kapag napatunayang nagkasala ang akusado at naresolba na ang anumang apela, susunod ang enforcement of sentence. Yan na. Sa yugtong ito, ipinatutupad ang parusang itinakda ng ICC. Ang mga sentensyang pagkakakulong ay kadalasang isinasagawa sa mga bansang handang tumanggap ng mga nahatulang individual, alinsunod sa kasunduan sa ICC. Sa ganitong paraan, tinitiyak ng ICC na mananagot ang lumalabag sa pandaigdigang batas at makakamtan ng mga biktima ang nararapat na hustisya.
Ang buong proseso ng ICC ay maingat na nakatuon sa pagtiyak na ang bawat hakbang ay masusing sinusuri upang mapanatili ang katarungan para sa lahat ng partido. Patay. Mabigat ng mga pre. Wala. Tapos ganyan ang sitwasyon. Itong Duterte, mukhang hindi sanay mag-abono to eh. Puro kabig to. Kaya pinakita yung kung paano biglang yumaman sila. Pulong, Sara, si Digong, at saka yung mga chipay niya, paano lumaki mga kayamanan nila. Di ba mga friend? Ano to? Kaya yan, bumigay na si Sara. Parang bumigay na. Pumunta siya doon sa distrito ni Chua para murahin lang si Chua at hamunin ng laban sa kanal. Ano yun? Anong klase ito, no? Public servant. Ito ba tatawag ng mga public servant? Ay, sus, Mariosep. Ewan. Ay, nako mga friend. Politika talaga, no? Kasi talagang tayabuhay dyan, eh. Marami yung namamatay dyan. Mga kapitan pa lang, nagkakayarian, eh. Kapitan lang ng barangay, ah. Braveheart. Shout out. Magandang gabi, Karok, sabi niya. Ngayon lang nakapanood ulit sa inyo. Sobrang busy sa work ngayon dito sa Korea. Okay lang, Braveheart. Conchita Castillejo, shout out. Conchita ulit, oh. Diyan ang mabubulok si Dutae. Maraming pinatay dito sa amin. Dito sa atin. Bulok talaga yun dyan. Ang bigat ng mga judges, no? Puro babae pa yan. Diba? Librado Ludovico. Yung nga apila ni Kupalman, wala eh. Tanggal agad, ha? Turn down agad. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw rin, Librado, ha? Karat ni Baya, shout out. Marilyn Yakintin, shout out. Ano yan, Karoks? Kampanya o nagkukwento yan? Nagkukwento. Yan ang tunay na bangag. Yun nga eh. Hindi basta bangag na, baliw pa eh. Marlene ulit, oh. AJ Reyes, shout out. Sir, okay. Yung pamilya niyang may tama mga utak, niyang pamilya na yan. Lahi nila may sayad at tililing. Parang batang mental lahi ng buwang. Yun nga eh, no? Ay, nako. K54254, shout out. Habang nangangampanya at nagmura sa speech na yan si BP, tuwang-tuwa pa yung mga tao dyan. Ano ang nangyayari sa bansa kung mga ganyang klase lang ang mamumuno? Gutom, yun naabutin. Glenda Deo, shout out. Sumagot sila, Tatak DDS siya, natutuwa sa masamang gawain ng idol nila. Kaya nga, mga baliw yung puta mga yan, David Ali Mendoza sumagot, kung ganyan po talaga ang mga bubutante ng Pilipinas, ay talaga pong napakakaawa-awa na ng Pilipinas. Huwag na tayong umasa pa, nauunlad pa ang Pilipinas. Totoo yan. Michelle Edwin, shout out my friend. Mike, China, sabi niya. Parang China. Wala na. Pero alam mo, iniisip ko lang, Mike, swerte pa rin tayo. Sige, paano? Hindi kagaya ng mga nilalang sa North Korea. Diba? At least tayo, sa North Korea, isang daldal mo lang, puta, patayin ka na ni, yung amo nila doon. Kalimutan ko, amo nila sa North Korea na yan. Chupista Bunao, sumagutin. Good evening po, kuya, at sa pamilya mo pong mahal, at sa mga ka-warriors. Tawa-tawa. Ang daming zombies ng mga bangag. Ano ba yan? Wala namang kwenta. Pag sabi ni si Amy naman, mistulang zombie na rin. Grabe ka, Sara. Ikaw ang bangag. Totoo. Hindi bangag, baliw eh. Chupista ulit, Nanawagan po ako kay Atty. Noel Duterte. Doktor, ano yun? Psychiatrist yun, si Noel Duterte. Nilayasan na nga sila eh. Baka mahawa pa siya eh. Ang doktor kasi may sakit sa utak, baka pwedeng ikaw na po ang gumamot sa kanila. Kaya nga umalis na ng Davao eh. Baka siya pa raw mahawa eh. AJ Reyes ulit,
Magkaiba yung pangarap kaysa pangako, bobo. Bobo ka kasi alimango kaya ganun ka magsalita. May tama ka. Kasi at tililing, batang mental ka, bobo. Ay, maita ulo ni AJ dito kay Sara to. Wala na talaga. Eh, sa problema kasi na yan, mantakin mo. Hindi naman sila sanay magtapo ng kwarta. Sanay sila kumapig. Eh ngayon, puta. Magkano yung mga abogagong kinuha niya doon? Mga wala namang bagong argumento. Ha? David Estacio Jr., shout out. Walang hiyang pamilya yan. Oo nga, totoo. Kakapal lang mukha. Rodolfo Tobilea. Ang problema, ang sabi nitong si Sayad, hindi raw kinidnap yung tatay niya, ninakaw daw yung tatay niya sa Davao dahil malapit na eleksyon, mananalo raw ng mayor yung tatay niya. Kaya ninakawan daw nila ng mayor yung Davao. Puta naman tayong mga daldal yan. No? Parang kanila talaga yung Davao. Ano? Rodolfo Tobileo. Nahuli ata ako. Anyway, good PM, sir. Hindi. Michelle Edwin. No? Basta present, ayos lang. Busy lang kasi ang buhay. Good AM dito. Good PM dyan sa mga ka-warriors. Oo nga eh. Glenda Deo. Crime against humanity. Kaya andyan si Digong nyo. Understood? Kaya nga. David ulit, oh. Shout out. Joey Estacio, bro. Oh, shout out Brad, Joey Estacio, David Ali Mendoza. Good evening po, Arox. Ano pa po bang aasahan natin kay Kupalman? Ang kalibre niyan ay parang si Digong at Sara lang. Low or no class. Totoo, Tsaka ang nagbigay dyan si isang kupal din, si Harry Shoke. Malu Santos, shout out. Baka mga aabutan pagkatapos mangumpanya. Sige, sigaw at tawa kayo. Pag nanalo mga yan, asahan na ninyong makikita ninyo ang impyerno sa lupa. Ito na mismo, Malu. Dito lahat yung mga demonyo nga, di ba? BBM, BBM movement. Kaya ang pumipigil sa Sara, impeachment. Yun nga, BBM movement kaya ang pumipigil sa Sara, impeachment, Vince Trey, shout out. Mukhang di kaya ni Koopman ibensa si Digong. Wala, kayang-kaya niya yan. Kayang-kaya niyang kumolekta ng bayad. Ted, shout out Ted. Tama, hindi kaya. Paano si Digong mismo ang kalaban ni Koopman? Yun nga. Galing ni Ted. Tama, hindi kaya. Tama, hindi kaya. Paano si Digong mismo ang kalaban ni Koopman? Isang malaki at maliwanag na ebidensya magpapatawag kay Koopman. Kaya nga malaki ang singil kay Digong. Sarili niya ang kalaban nila. Totoo yan. Ito si Koopman pera na yan, boy. Milyon, Primo, walang kapagod-pagod. Mag-argumento ka lang na ganun. Na brought illegally at saka wala ng jurisdiction. Milyon ka na. Di ba? Primo, baka naman wala nang natatanggap na pera ang abogado ni Digong. Kaya parang nangangayaw na. Nag-aalala din ang pamilya ni Digong na malaman na ang ibinabayad sa abogado ay galing sa nakaw. At tanggap na rin nila na wala ng lunas ang kaso ni Digong. Pwede, Prim. Yung kaso ni Digong, kumbaga sa cancer, stage 9. Nangyayari. Raul Villanada, shout out. Greetings, Ferox. God bless you and happy weekend. Happy weekend. God bless, Raul Villanada. Sunny L, merong bayad ang mga taong yan sa kakapalakpak at tagasigaw. Ang binabayad sa attorney di Dutae galing sa pera ng mamamayan ng Pilipinas. Sa confidential fund, PI mo, Sara Mau at Amy, mga bobo. Joselito, mabait, shout out. Sani ulit, Si attorney Libayan, bulitas daw ang papalit sa abogado ni Dutae. Magaling daw siya ikumpara kay Kupal. Friend, share me sa peda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, shout out.
Sabi ni Tia Deli, magandang buhay at may ngiting pagbati sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, payo ko na lang dito po kay Kupyang. Wag mong daanin ang lahat sa yabang. Kami mga Pinoy, di ka uurungan kahit kami dayo. Kami ay palaban. Baon ay talino. Kami ang champion diyan. Ewan ko sa iyo. Grabe kang magbintang. Puro ako sa mo. Ay kasinungalingan, pero wag mag-alala at magkakaalaman. Bigating depensa, hanip ang bayaran. Baka ang ending nyo, sad-sad ka sa kangkungan mismo. Don't underestimate, kahit maliit man, kahit anong gera, kami ay palaban. Payo kong muli, iyong pagbutihan, ang iyong depensa, huwag sanang masayang milyong piso. Dolyar at Tia Delica, ninakaw sa kabayan ng bayan, kay saklap ng buhay, rehas at kulungan. Dati rating siga, bungangang kay tapang, lahat sumusunod, isang kumpas mo lang. Sa tamang halaga, daming namatayan. Yun ang dahilan bakit ka nandiyan dyan. Ang parusang bitay, di sapat at kulang, buhay mong inutang sa iyong sambayanan. Tama lang at dapat iyong pagbayaran. Itong Madam Baba, puro ka plastikan, sobrang pagkasipsip at taksil sa bayan. Dapat isama ka doon sa kulungan. Sobra mo bang namiss ang iyong lambingan? Sariling kapatid ay kinakalaban. Ang kapal na muka, walang kahihiyan. Ang hindi mo alam, sobrang katangahan. Nahulog sa bitag, puro patibog lang. Ang huling halakhak kay Pusit. Kay Pusit na, Madam, Totoo yan, Tia Delica. Pero alam mo, Tia Delica, nakakatakot yung galaw nito. Itong si Sara, parang yari na karera. Paano to? Puta, meron silang itong Duterte, meron bang tag ito? Parang kapangyarihan na pag sinabing ito ang iboto ninyo, ay iboboto ng tanga. Utang. Alberto Olero, karaoke, mga followers ng mga Duterte, panay mga bangag karaoke. Totoo yan, putik yan. Mestisang Bango, shout out. Okay lang kay Amy na gawin siyang tanga ng mga Duterte. Kahit gawin siyang katatawanan, okay lang sa kanya. Pinagpalit niya ang kapatid niyang matino at disente sa mga kriminal at baliw na tao. Tapos na ang karir mo, manang Amy. Nakakaawa ka naman. Daming pera. 3JC Opo. Sabi nga ni Sir Rox, pag nadikit ka sa mga dudes, naku, mahahawa ka talaga na gusto mong maging tanga. Yun nga wala kang gamot yung tanganism virus na yan Pero hindi lang naman dito laganap. Marami rin sa ibang bansa. Yung mga naniniwala sa mga paghinipo natutumba. Nila Kenneth Copeland, Benny Hinn, mga siraulo. Talagang ito impyerno para sa akin Nandito lahat ang demonyo. Mga nagpapanggap na nakausap nila yung Panginoon. Putangin naman kayo. Pa kayo mga matay. Ayun na yung gago. Siya raw ang appointed son. Nakakulong yung tanga ron. Daldal pa rin ang daldal. Ay nako. Magsabi ka na ng totoo, Kibulog. Wala ka na, di ka na makakalabas dyan. Alberto Olero. Karaoke, si Atty. Libayan. Nakapag-vlog na kaya siya sa inabot niyang kapalaran karaoke. Ay, oo. Misisang Bangoso. Baliw si Sara. May sakit sa pag-iisip niya talaga. Dapat sa mental siya magpresidente. Totoo yun. Totoo yan, Misisang Bangoso. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Parang bobo ang Koopman na ito. Parang Hindi porket abogado ito sa ibang bansa, magaling na at matalino. Akala ni Koopman,
Akala ng Koopman na to, matalino siya. Yun nga akala niya. Akala niya matalino siya. Para si Digong din. Diba? Akala niya siya na pinakamagaling na abugago. No? Elizabeth Iscare. Ito namang si Sara. Ang mga Alipores ng mga ito, grabe ang paninira kay BBM. Akala niya, may nagawa na siya sa ating bansa. Puro paninira lang alam. At magnakaw ng pondo ng bayan. Ano bang klaseng babae ito? At nakalimutan niya na vice presidente siya. Hay, kawawang bayan. Bakit ganitong klase ang mga nasa gobyerno ngayon? Lalo na itong mga Duterte, kasuklam-suklam. Tanong mo sa Comelec. Sila ang patakbo ng patakbo, maski may sira sa ulo, pinatatakbo. Yung si Kibuloy, tana. Rodelio Felipe, Sara Ulo, magaling gumawa ng kwento, baliw. Mga nakikinig sa mga baliw din. Totoo. Elizabeth Iscare, ayoko talagang marinig ang boses ng babae na yan. At andyan din yung babali ng Aimee na yan. Hanip talaga. Nakabwisit ang pinaggagawa nito. Paninira lang alam. At pangurakot lang. Kasi dyan sila eksperto mismo. Tsaka doon sa mga Marie Piatos. Galing. Mundo Cheng, shout out Pasalamat tayo mga kababayan ko at nakakuha sila ng bobong abogado para lalo na lang mabulok ang hinayupak na si Digong. At mabawasan ng kahit na kaunti ang mga ninakaw nila sa bayan. Hindi ko puti, matalino at mahusay. Alam mo, mundo, maski sinong pinakamahusay na abogado sa mundo na ito, dito sa lupa, hindi kayang ipanalo yung kaso ni Digong. Dahil si Digong ang mismong umaamin na Paano mo i-depensa yun? Jok. Para sa akin mga friend, dapat ang gawin na ni Digong, wag na siya sumagot, walag na siya mag-abogado. I will not recognize. Kung ayaw nyo, I will mag-hunger strike siya lahat. Ng arte, gawin niya na. Ganun. Ba? Saka yung perang binabayad niya kay Kupalman, pamigay niya lang sa mga mahirap. Bayani ka pa, di ba Digong? Kaunti mga ninakaw bayan, hindi ko puti, matalino, mahusay na abogado, mas may utak pa rin. Riyan ang mga Pinoy, kaya lang hindi ginagamit sa tamang paraan, kundi sa kakaperahan. Totoo yan, friend mundo. Dito sa Pilipinas, yung matatalino, putan. Matalino sa pagnanakaw, bakit? Magnakaw ka ang tawag pa rin sa iyo, honorable Mundo Cheng ulit, ang mga tanga, ang mga lahi ng Duterte, binubudol na sila ng abogado nila sa bayad, ginagawa pa silang mga tanga at bobo. Totoo yun. Temari Bernardo, shoutout. Pati mga supporter niya mukhang mga bangag, tawanan at palakpakan sa pang-iinsulto at kabaliwan ni Sara. Totoo. Maski tatay niya baliw pinapalakpan Mundo Cheng ulit Naku po, wag ninyong ibabalik pa yan si Isko sa Maynila. Magbebenta na naman yan ng ari-arian ng lungsod ng Maynila at ibabaon pa sa utang ang Maynila at tapos gagawin na naman puhunan sa 2028 pagkandidatura uli at sa pagkapangulo. Wag nang magtiwala pa at wala nang kakapal pa sa mga lahing Duterte pagdating sa sakim at ganid sa kapangyarihan. At kwata lahat may mga tato pa ang mga mag-aamang naging abogado dahil sa lagayan. Di ba? Sa totoo lang, palagi ko nung nag-aaral to doon sa Davao nag-aaral, takot yung mga teacher, maski nabagsak, pasa lang ng pasa. Mundo Cheng, bobo talaga din si Sara. Iba ang pangako sa isang pangarap. Gago. Utak mo kasi ay may nana tulad ni Bato. Si Bato, tagal aresto Mundo Cheng, kayong mga lahing Duterte, nasa gobyerno, anong nagawa ninyo sa bayan? Walang kundi magnakaw, pumatay, magpakalat ng droga at magsinungaling. Matatapang lang dahil nasa kapangyarihan. Nasa kapangyarihan lang. Hoy, Sara, ang umpisa ay may katapusan din. Totoo. Mundo ulit Ngayon, Sara, kaninong bunganga lumalabas ang masamang salita? Di ba sa'yo? Halimbawa, sa mga pagbabanta sa buhay ni Pangulo at First Lady at Speaker, itatapon ng lahi ng
labi ng matandang Marcos at pagmumura ng PI sa Pangulo, lahi ninyo, mga walang pinag-aralan, sa totoo lang. Sang-ayon ako sa dyan, mundo. Mundo ulit, oh. Maski yan si Alan Cayetano Caldero, tarantado rin yan, mukhang pera din yan. Kapatid na babae, isa yan sa pumirma tungkol sa Pogo, kawatan din ng mga parang rebelya. Ikaw naman, mundo. Bale, honorable ba rin? Ba? Mundo ulit, oh. Huwag na kayong umaasa pa sa mga Duterte, lalo na sa pangarap ni Sara na Malacanang tapos na sila. Kadama pati mga tuta, huhulihin na sila, Bato, Bongo at Sara. Panigurado yan. O, tsak yan. Yan ang tagal, eh. Shout out. Department of Justice, ha. Ted, oh. Mahirap nga sabihin na tanga si Koopman. Pwedeng sabihin palpak. Kung matatalo siya sa kaso ni Duterte, maaring wala na magtiwala sa kanya bilang ICC lawyer. Lalo na napalpak siya sa ICC nung dahil sa conflict of interest. Ang mahal pang maningil, palpak talaga. Totoo yan, ha. Ano to? Capital Bear, shout out. Diyos ko po, sobrang nakakahiya na kung ako nandyan at ayunan ang bungol na yan. Hindi alam pinagsasabi, isa na ring marahil kayo sa mga PWD. Ipagmalaki na mga hangal. Totoo. Chupista Bunaaw. Hala, bagay pala kay Koopman ay kupal. Mga katudog, oy, thank you sa pag-mention mo sa name ko, Tia Deli. Siyempre, di ako magsasawa sa mga talata mo at ibang pang mga Team Rocky Warriors. Minsan nga, bigla akong nasasamid pag may nababasa si Kuya Rox. Natatawa ako sa sakto pa naman akong naiinom na tubig. Kuya, sa lahat po sa inyo, sa napakatiyaga mo pong basahin ng mga komento namin at kayo lang nakakagawa ng ganitong vlog na halos lahat binabasa mo po, maliban pag di mo na po kayang basahin, lahat ay humihingi ka pa ng paumanhin. Good night na po, kuya, at sa mga ka-warriors. Ikaw naman, pinagtiyagaan din yung ano yan, eh. Oh. Capital Bear ulit, oh. Itong mag-ama na to, lahat ng mga sinabi nila at pagbabanta, ito na at gagamitin din sa kanila bilang ebidensya. Totoo talaga ang isda nahuhuli sa bunganga. Totoo. Mundo Cheng ulit, oh. Hirap sukatin ni Digong ang lalim ng kaharian ni Amy. Hirap nangang huminga si Digong. Natinga pa yung mga lahing natinga pa yun nga lang, kulot na buhok ang tinga. Ikaw naman, mundo. J-Rock, shout out. Tayroke, si Sara yata at Amy, mag-sweetheart, parehas kupal. Ay, J-Rock. Pwede, oh. Ito yata si Sara, eh. ACDC yata ito, di ba? Balita, di ba? Ronnie Batalya, shout out. Kawawan Digong, mabubulok na pala sa ICC. Sure ball yun. Ang ano lang na yan, siguro pinakamababa itatagal niyan. Bilhin natin 3 taon. Oh. 3 taong Mariam Palad siya, mabogli pa si Digong, eh. Mabogli pa yan. Anong pating, oh. 3J Show po. Hello, Sir Rox. Sayang naman yung armas niyan, alam mo yung armas niyan, pinagmamalaki niya, lagpas daw sa pusod niya. Tangibag yan. Bugok ang putang ina. Hello, Sir Rox. Yan namang palusot nilang dapat sa pinasidigong i-trial. Como Pilipino siya. Naku, Sir Rox, gas-gas na yan. Wala nang iba. Isip naman sila ng iba. Kasawa na. Kaya nga, wala na maisip yung si Koopman, eh. 3J Show pala, Sir Rox. Ramdam ni Koopman
at Libayan na talagang pasok na sa banga si Digong. Kaya panay ang ngak-ngak ni Libayan at si Koopman nagpaparamdam na tagilid sa dilang tagilid si Digong sa kaso niya. Talaga, alam din ni Libayan na tagilid yan. Alam mo si Libayan eh, ganyan-ganyan lang yan, magaling yan eh. 3J Super sa Rox. Kaya pinagdidiskitahan ni Sara ang bigas na 20 pesos kasi wala na siyang ibang maisip para labanan si BBM. Totoo yun, 3J Shop ha. Xerox, at meron ba kayong narinig dyan kay Sara nung ano ang kanyang plano o mai-offer sa mga Pilipino para sa kanyang mga kandidato sa Senado? Wala! She endorsed Amy pero wala namang sinabi kung ano ang mai-offer nila o pangako. Wala. Paano nga ayaw nga niya mangako? O, para wala kayong si sa akin. O, wala akong sinabi. O. Di ba puro no comment nga sagot niya, tanga-tanga na yan. So bakit natin iboboto sa kandidato nila? Wala naman silang pinapangakong tulong sa Pilipino. Si BBM nagtry ibaba ang bigas sa 20 pesos. Kahit alam natin, lahat na panandalian lang ito. At least may ginawa eh. Si Sara, daldal lang ng daldal, wala man lang nagawang tama para sa mga Pilipino. Yan, para sa kanya, tama yung sila Mary Grace Piatos, Kokoy Bilyamin, at kung ano-ano pang mga Manuel Trano, shoutout, isang abogado kasama sa mga utak talangka. 3J Shop ulit to. Xerox, ang bagsik talaga ng Duterte virus. Alam natin sa Pinas, nagkahawahan sila Panelo, Harry Roque, Kimo, Ipe, Libayan, at marami pa sila, pero ang tindi talaga, umabot sa Netherlands ang bagsik ni Digong. Pati si Koopman nahawa. Duterte virus ba tawag mo dun? Sa akin, tanganisim virus. Ang tawag ko dyan. Billy Bona, shoutout. Walang kalatoy-latoy. Ispeki bangag style yan niya. Leo JR Paterno, shoutout. Mga baliw. Ewan, nakakabobo pakinggan. Sayang oras makinig kay Sara. Andres Baltasar, shoutout. Mangbubudol na sinungaling pa. Wala namang resibo. Pinagsasabi ni Sara Duterte. Wala namang ginagawa kundi manira. Kasi tuta siya ng China. At yan ang totoo. Sa kanya ang pabagsakin at gawin ang government at ibenta ani Sara ang bansa sa China. Kalat ni, wow. Nagpakalbo pala si Sara, my love. Oo. At may mga tattoo pa. Ibang klase talaga ang chikas na ito. Kaya love na love ko to eh. Thanks ulit Kasani sa picture at video ni Sara, my love. Appreciate. Kalat ni ka oh. Amaya natuluyan ka niya kay Sara, my love. Good morning Kasani. Birahin mo na Kasani. Birahin mo. God bless your family. God bless Kalat ni. Shout out Pastor Jude Lagon, my friend. Ang sarap ng kwentuhan natin, di ba? Kalat na ulit. Ang sarap talaga pakinggan ng boses ni Sara, my love. Nanggigigil at naiihi tuloy ako. Visit. Jane L. Xerox, alam mo ba kung bakit ang lakas ng loob ni Digong aminin lahat ang kanyang mga krimen sa Senado at Quadcom? Kasi alam niyang hindi naman siya mapapanagot. May mga demanda man sa kanya, i-dismiss lang yan ng korte. Tulad ng kaso na sinampa ni Franz Castro. Kaso wala sa hinagap ng Duterte camp na maaresto si Digong ng ICC. Minamaliit pa nga niya ito eh. Ni walang contingency plan man lang si Panelo, Harry Roque at iba OA na bulaga sila. Totoo yan Kaya yung pag-amin ni Digong sa Senate at Quadcom ay matibay pa sa iron. Hindi ngayon malaman ni Kopan kung mailulusot niya ito. Yan ang dahilan, Xerox. Wala na nga kaya nga basta tamali ka kay Kupalman yung acceptance fee muna.
Acceptance fee pa lang, kabig na si Kupalman eh. Di ba? Ben Torres, shout out. Ang lupit ng parusa kay Digong sa mga kasalanan at kabubuhan niya, kahit hindi pa siya napapatunayang guilty, ay bagay na sa kanya ang parusa na yan. Bagay sa kanya ang parusa na yan. Ito yan. Ben Torres ulit oh. Hindi ba naintindihan ng mga DDS na ipapahamak lang ni Sara ang bansa natin? Mga bobo nga yan eh. Ang gagawin mo dyan. Maniwala ka kay Digong. Sira na ulo mo dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, makita ko palang nag-ngaampan yung presidente. Ako po tayo ito, walang gagawin matinuto. Totoo. Jane L. Xerox, kahit pa i-endorso ni Lenny si Pacquiao, huwag nating iboto yan. Alalahanin ninyo ang ginawa niya kay Laila de Lima. You cannot, Pacquiao. Medyo nawalan nga ako ng ano dyan kay Lenny. BP Lenny, bakit hindi si Luke Espiritu na lang in-endorso mo kaysa dyan kay Pacquiao? Ang gagawin niyan dyan sa Senado, dadagdag na naman yan sa tagabutas ng bangko. Diba? Jane L. ito. Instead, vote for Kiko Bam Aquino, Franz Castro, Atty. Espiritu, Bunyog. Siya yun pa, siyempre. Jane L. ito. Xerox, kaya namumuna si Bongo kasi Manchurian candidate, saka si Bato. Kaysa Pulse Asia survey ko no, number 1. Totoo. Mama Mu, shout out. Atat na atat umupo sa pagka-presidente. Pag hindi yan nanalo, mababaliw talaga yan. Baliw na talaga ngayon pa lang eh. Duterte lang ang ganyan. Lahat ng politiko, matitino. May utak yan lang. Pamilyang yan ang may sariling mundo. Pag kinontra mo ang gusto, ipagugurgur niya. Totoo. Mama mo ulit oh. Sa kilos at gawa at pananalita ni Sayad, may diferensya talaga siya sa pag-iisip. Matagal nang sira ulo yung pamilya na yan. Maski tatay niyan, baliw. Tama si Pope, minumura, pati Diyos, gago. Mama mo ulit oh. Sinusuportahan ng gobyerno kahit palugi, binibili ang palay ninyo. Di pa kayo pasalamat, mga lupa nyo, binibili ng gobyerno. Para sa inyo, tas sisisihin mo. Kaya magtanim, tinatawag na pagkain ng baboy ni Sara. Shirley Jaser, oh. Grabe, mga sanggano talaga utak ni Digong. Kakahiya, grabe. May topak talaga. Lumabas talaga ang pagka-DDS ni Isko. Kayo mga taga Maynila, mag-ingat kayo sa pagboto. Diyos mio, ganyan ba ang BP ng Pilipinas mula umpisa hanggang matapos puro paninira sa gobyerno? Wala natin gagawin kundi manira eh. Marilo Pabianak, shout out ha. Good afternoon po tayo at sa mga ka-warriors. Blessed Sunday to all. Isang propagandist din po pala si Koopman. Kaya di na tayo magtataka sa halip na pag-aralan ng kaso, inuuna pa ang pagpa-interview to get sympathy of the Filipinos. Totoo. Kaya talagang sayang lang ibinabayad sa kanya. Di ba niya alam, di simpleng kaso yung kinakaharap ng client niya. Kaya kung sa atin niya nililisin, magiging moro-moro lang, kahinatnan yan. Sa dami ng tagapagtanggol niya, kahit mga nasa Senado, todo tanggol. Kaya kawawa lalo mga victim ng EGK. God bless as always. God bless Marilo Castro. Jan Dimango, my friend, shout out ha. Brother Elias Ischo, notok at long time notok tayo. Pag may time, tawag-tawag. Kamusta ba ang Caloocan, friend? Lumalapit na si Senador Trillanes kay malapitan na, di ba? Uy, baka may mga taga-Caloocan akong subscriber ha. Trillanes na tayo, di ba mga boss? O, taya buhay pa, tingnan nyo. Kung di kay Trillanes eh, o, di ba? God bless mga boss, mission accomplished. Good night. Dasal.